Daddy, ikaw na po ba yan? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Raymond na makita ang ama nito. Natutuwa si Teresa dahil sa wakas, nakilala na rin ni Raymond ang tunay nitong ama. Noon kasi palagi nitong nababanggit sa kanya na sana daw makilala nito ang tunay na ama. Hindi naman daw ito nagtanim ng galit dito. Konting tampo pero hindi sapat yun para hindi ito gustuhin na makita pang ama. Oo anak ko, ako nga. Diyos ko, sa wakas nahanap din kita. Mangiyak-iyak din ang sagot ng daddy ni Raymond at saka nagyakap ang mga ito. At ang tahimik na pagluha ng dalawa ay nauwi sa pagkagulhol. Kaya naman naluha si Teresa, maging ang ina ni Raymond at ang lahat ng taong nandoon ay naluha din sa maramdaming tagpong iyon. Kay tagal kong hinintay ang sandaling ito anak. Salamat sa Diyos, hindi niya hinayaang habang buhay ako mangulila sa iyo. Umiiyak na wika nito. Ito rin po ang hinihiling ko noon papa, na bago man lamang ako mamatay ay makilala ko kayo. Buti na lang nakita pa po tayo bago ko tuluyang mawala. Lumuluha pa ring wika ni Raymond. Ano ka ba anak? Hindi ka mamamatay. Magpapagamot ka. Kahit ubusin ko ang lahat ng yaman ko, gumaling ka lang. Kaya anak, kahit bukas na bukas, lilipad tayo patungong Amerika. Mariing wika nito. Habang hindi maampat ang luha. Napansin ni Teresang lumabas si Leon sa sala, kung saan nandun ang lahat habang pasimpleng pinupunasan ng luha. Ramdam niyang may lungkot ang tingin pinupukol nito sa ama. Marahil nakakaramdam ito ng bahagyang pagsaselo sa kapatid. Batid kasi niyang hindi maayos ang relasyon ng mag-ama. Nakaramdam siya ng awa para dito. Kaya nagtungo siya sa may puno ng mangga. Baka nandun kasi ito. May mga upuan kasi doon na ginawang tambayan kapag nais na magpahinga ng lolo amo ni Raymond. Hindi nga siya nagkamali. Nandun nga ito at dahil maliwanag ang sinag ng buwan, kaya kitang-kita niya ito doon. Humahagulhol na pinipigilan ng kamay ang bibig. Para siguro hindi ko mawala doon ang boses. Awang-awa si Teresa dito. Nais itong lapitan, yakapin at patahanin pero hindi pwede. Kanina, nag-usap na sila na huling beses na iyon na magtuturingan sila bilang dating may kaugnayan. Ngayon, kapatid na lamang ang turing nito sa kanya, alang-alang kay Raymond. Pero batid niyang kailangan ito ng kausap kaya nang mapansin niyang hindi na ito masyadong umiiyak, ay lumapit na siya rito. Leon? Tawag niya dito. Teresa, anong ginagawa mo dito? Kailangan ka ni Raymond doon. Wika nito. Okay lang naman siya doon. Excited siya makausap ang papa mo kaya hindi niya rin ako napapansin. Anong ginagawa mo dito? Nandun ang pamilya mo ah. Bakit lumabas ka? Tanong niya rito. Wala. Nagpapahinga lang. Balik ka na dun sa loob at baka hanapin ka ni Raymond. Wika nito. Halatang tinataboy siya. Kilala kita Leon. Alam ko na nasasaktan ka. Tsaka hindi ka hahagulhol ng ganoon kung hindi ka nasasaktan. Wika niya rito. Ano kasi, masaya lang ako kasi nakita na sina Papa at ang kapatid ko. Wika nito pero halatang hindi iyon ang totoong dahilan. Oo nga, nakita kong kasiyahan sa mukha ni Raymond kaya alam kong determinado na siyang labanan ang sakit niya. Masaya ako dahil nagkaroon na siya ng pag-asa. Nakangiting wika ni Teresa. Sumang-ayon na lamang siya para hindi nito mahalata na may alam siya sa totoong dahilan. Sana nga ako na lang ang nasa kalagayan ni Raymond. Para sa ganon, hanapin din ako ni Papa at yakapin ng ganon kapag nakita niya ako. Nakangiting wika nito pero hindi umaabot sa mga mata niyon. Leon, huwag mong sabihin yan. Hindi mo alam ang hirap na pinagdadaanan ni Raymond habang lumalaki siya. Mahirap lumaki ng walang kinikilalang ama. Alam ko yun dahil naikwento sa akin ni Raymond ang mga pinagdaanan niya. Mas okay nga yun, lumaki ng walang ama. Kesa naman lumaki ka nga nakasama mo ang ama mo pero hindi mo naman naramdaman ang pagiging ama niya. Punong-puno ng hinanakit na wika ni Leon. Sorry. Siguro may dahilan ng iyong papa kaya ganon siya. Pero tandaan mo na ang anak, matitiis ang magulang. Pero ang magulang hindi kayo manatitiis ang anak. Siguro hindi lang niya sa'yo maipakita kung gaano kanya kamahal. Pero may ibang way siya na hindi mo lang mahalata. Subukan mong isipin ang magagandang bagay na nangyari sa inyo ng papa mo. Huwag kang mag-focus doon sa mga bad memories. Mahabang wika ni Teresa. Siguro nga, may mga bagay din siyang ginagawa para sa kabutihan ko. Pero ang yakap at kahit magiliw na pakikipag-usap katulad ng pinapakita niya sa kapatid ko, hindi niya iyon magawa sa akin. Ang sakit lang kasi Teresa, kapag naisip kong dahilan ni Papa. Sana nga, namatay na lang din ako nung sinilang ako ni Mama. Sana ako na lang ang namatay at hindi siya. Umiiyak ng pahayag nito. Awang-awa si Teresa dito dahil sa natuklasan. Ibig sabihin pala,
Ito ang sinisisi ng papa nito sa pagkamatay ng mama nito. Kaya pala ganun ito kung tratuhin ng ama nito. Pero mali eh. Maling-mali. Wala itong kasalanan. Kalooban ng Diyos na kuhanin ang buhay ng ina nito. Kaya walang kasalanan ang walang kamuwang-muwang na sanggol. Hindi tamang sisihin ito ng ama nito. Sorry, hindi ko alam. Hayaan mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa na magiging okay kayo ng papa mo. Alam ko na mahal ka niya at darating ang panahon, magiging maayos din ang lahat sa inyong dalawa. Nakangiting wika niya dito. Salamat, Teresa. Medyo gumaan na ang loob ko dahil sa sinabi mo. Pasasalamat ito. Saka pinahid na ang luha. Walang anuman. Tara na, pasok na tayo sa loob. Aya niya dito. Sige, bukas nga pala babalik na ako ng Maynila. Nandito naman na sina Papa kaya mas makakabuting bumalik na ako. Wika nito. Sige, kung yan ang nais mo. Wika na lamang ni Teresa pero nais niya itong pigilan. Nagpatiuna na siya nagtungo sa loob ng bahay at sumunod naman ito. Kinabukasan hindi natuloy si Leon sa pag-alis dahil pinigilan ito ng papa nito at ng stepmom nito. Ang dahilan ng papa nito, bihira lamang daw sila makumpleto kaya lubusin na ni Leon ang pagbabakasyon. Hanggang sa maikasal daw ang kapatid nito. Napagtapat na rin pala nito na siya ang naging asawa ni Leon pero dahil sa mga hindi magandang nangyari ay naghiwalay sila at naipaliwanag din nila kung bakit naging sila din ni Raymond. Naintindihan naman ng mga ito dahil nga hindi naman nila noon alam na magkapatid si Leon at si Raymond. Sinabi din nila sa mga ito na walang bisang kasal nila ni Leon kaya naman kahit anong oras maaari na silang ikasal ni Raymond. Naplano na rin ang pagpapagamot ni Raymond sa ibang bansa kaya naman minadali ang preparasyon ng kanilang kasal. Halos 2 linggong preparasyon iyon. Ang ina ni Raymond ang nag-asikaso ng lahat. Kaya naman nanatili lamang si Teresa sa bahay kasama si Raymond dahil hindi na maganda ang lagay nito. Habang tumatagal lalo itong nanghihina. Kaya naman natatakot ng mga magulang nito at maging si Teresa. Kaya't dapat talagang maikasal na sila. Kahit ano kasing pilit nila ditong magpagamot muna bago sila ikasal ay ayaw talaga nito. Naihanda na rin ang kanilang susuotin. Maging ang magandang wedding gown niya na ngayon inakasuot sa isang life-size na manikin. Simple ngunit elegante ang pagkakagawa niyon. Marahil ang stepmom ni Leon ang pumili niyon. Gustong gusto niyang wedding gown na iyon. May mga invitation card din pero hindi naman niya kilala ang lahat ng nandun. Maging ninang, ninong, pati na mga abay. Akala nga niya nung una mabilis ang kasal lang yun. Yun bang sila-sila lang? Pero kahit mabilisan para naging normal na preparasyon pa rin ang wedding ng lahat. Hindi makapaniwala si Teresa na sa isang iglap, magiging asawa na siya ni Raymond. Mahal niya ito pero bilang kaibigan lamang. Kahit anong pilit niya sa sarili, hindi talaga niya masuklian ang pagmamahal nito. Ngayong araw, darating na ang kanyang mga magulang. Sabi ng kanyang mama, kasama daw ang ilan nilang kamag-anak. Ipinagpasalamat naman niya iyon dahil kahit papaano ay makakarating ang mga ito. Ang kinatatakot lamang niya ay baka kasamang kanyang ate Adela. Gusto niyang tanungin ng kanyang mama pero parang wala siyang lakas ng loob na tanungin tungkol dito. Pagkatapos sa mga ginawa nito sa kanya, baka maging kasal niya kay Raymond. Guluhin din ito. Maganda ba, anak? Tanong sa kanyang stepmom ni Leon. Opo, Tita Leticia. Ang galing niyo pong pumili ng wedding gown. Nakangiting sagot ni Teresa dito. Hindi na kasi ito nakapagpatahi dahil hindi na aabot kung magpapatahi pa. Kaya naman bumili na lamang ito ng wedding gown niya sa isang sikat na butik sa bayan. Hindi ako pumili niyan. Si Leon ang mismo pumili niyan para sa'yo. Diba ang ganda ng taste niya? Bagay na bagay yan sa'yo. Nakangiting wika nito. Po? Si Leon po ang pumili ng wedding gown ko? Gulat at tanong ni Teresa dito. Parang nais niyang maluha. Alam niya kung gaano kasakit ang ginawa nitong iyon. Talagang ginagampanan pa nito ang pagiging kuya nito kahit pabatid niyang nasasaktan nito sa ginagawa nito. Naku, siya ang nagpresenta anak. Ang sabi kasi niya hindi pa makakarating ang mga magulang mo kaya kami nang bahala sa iyo. Sayang nga lang at di kayo nagkatuluyan. Bagay pa naman kayong dalawa. Alam mo bang kahit ang wedding bouquet mo, siya rin ang pumili at maging mga alas ay susuot mo siya ang lahat ng bumili niyan. Maging yung wedding gown mo, siya ang nagbayad ng lahat ng yan. Alam mo bang napakabait ng batang yan? Ito lang ama niyang malayo ang loob dyan pero mahal na mahal kong batang yan na parang tunay kong anak. Kaya alam ko kung anong tunay niyang nararamdaman ngayon, iha. Sa likod ng mga ngiti at kasiyahang pinapakita niya sa wedding preparation na ito, alam kong deep inside nasasaktan siya.
At alam ko na ganoon ka rin, Iha. Mahabang pahayag nito. Po? Ano po ang ibig niyong sabihin, tita? Nauutal na tanong niya dito. Parang may pinupunto ito sa mga sinasabi nito. Iha, ang pag-aasawa ay hindi biro. Hindi yan katulad ng mainit na kanin na kapag sinubumot na paso ka, maiilawa mo pa. Hindi ka pa ba natuto sa nangyari sa inyo ni Leon? Nagpakasal ka sa kanya na hindi kanya mahal. Ano ang nangyari? Naghiwalay kayo sa huli. At huli na rin ang narealize ni Leon na mahal ka na rin niya. Tapos ito naman, magpapakasal ka kay Raymond kahit di mo siya tunay na mahal. Kahit na si Leon pa rin ang tinatangi ng puso mo. Anak, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang umatras. Sundin mo ang tinitibok ng puso mo. Huwag mong isipin ang sakit ni Raymond kung yan lang dahilan mo kung bakit ka magpapakasal sa kanya. Please, itigil mo na ito. Parehas nyo lamang sasaktan ng sarili ninyo. Sa huli, kapag naging maayos ng kalusugan ni Raymond, ikaw lang ang mahihirapan. Lalo pat nasa paligid lamang ang taong totoong tinitibok ng puso mo. Mahabang pahayag nito. Tsaka hinaplos ang pisngi ni Teresa at hindi niya namalayan na basa na pala ng luha. Pero tita, ayoko pong masaktan si Raymond. Lalo pat ganyan po ang kalagayan niya. Kaibigan ko po siya. Siya ang lagi ko natatakbuhan ng mga panahong pinapahirapan ako ni Leon. Noong mga panahong problemado po ako, siya lang po ang dumadamay sa akin. Ngayon po, siya naman ang nangangailangan kaya po, handa ko pong isakripisyo ang sarili kong kaligayahan. Basta gumaling lamang po siya. Umiiyak na pahayag ni Teresa dito. Napabuntong hininga ito. Napakabuti mong bata, anak. Hindi ako nagtataka kung bakit minahal ka ng 2 anak ng asawa ko. Ikaw ang bahala, Teresa. Nasa iyong huling pa siya. Ang sakin lang, nais kong paalalahanan ka, lalo pat napakabata mo pa. Wika nito sa kanya. Saka na ito nagpaalam dahil tinatawag ito ng isa sa mga kambal na nakababatang kapatid ni Leon at Raymond. Naiwan naman siyang luhaan habang nakatingin sa magandang wedding gown na nasa kanyang harapan. Ang kanyang mahal mismong bumili niyon. Kahit na isusuot niya iyon para sa kasal niya sa kapatid nito. Kung nasasaktan siya para dito, mas doble ang sakit na dulot noon kay Leon. Dahan-dahan namang puminit ang pinto ng silid na inookupan ni Raymond. Narinig niya ang usapan namang ito at hindi niya maiwasang masaktan. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang kuya ni Leon at sa kanyang pinakamamahal na si Teresa. Naluluha habang nakatingin si Leon sa napakagandang bride na ngayon ay sinasayaw ng groom nito. Suot nito ang nightgown na siya mismong bumili. Pero kapag nakikita niya ang ngiti sa mga labi ni Raymond, kahit saglit nawawala ang dinaramdam nito. Ilang araw na itong tila hinang-hina, kaya lahat sila natatakot na sa kalagayan nito. Napabuti na rin na natuklasan nila na walang bisa ang kasal. Napadali ang preparasyon ng kasal ng dalawa. Yun nga lang, habang palapit ng palapit ang araw ng kasal ng mga ito, parang unti-unti rin siyang nauupos na kandila. At ito na nga, dumating na nakatakdang araw. Parang pinipiga ang puso ni Leon sa isiping bukas, tuluyan ang mawawala sa kanya ang mahal niya. Ito na nga yata ang karma sa lahat ng kasalanang nagawa niya kay Teresa. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito sa isang babae. Lalo na't sa tuwing may isip niya ito, kusa na lang tumutulo ang luha niya. Batid niyang kahit papaano, may nararamdaman pa ito sa kanya, pero mas mahalaga dito si Raymond. At syempre, ganun din siya. Mahalagang gumaling ang kanyang kapatid. Kagabi, kinausap siya ng kanyang papa at kahit doon man lamang talagang nasiyahan ang puso niya. Humingi ito ng tawad sa mga nagawa nito. Ngayon daw nito na-realize sa mga pagkakamali nito sa kanya. Hindi raw ito nakapag-isip ng tama na kahit batid naman itong wala siyang kasalanan, siya pa rin ang sinisin nito sa pagkamatay ng mommy niya. Pero nabago pa lang pananaw nito noong gabing dumating ito. Narinig pa na nito ang pag-uusap nila ni Teresa sa may ilalim ng punong mangga. Sinundan pala siya ng kanyang papa, pero nauna si Teresa. Narinig nito lahat at dahil doon, naglakas loob itong kausapin siya. Sinabi nito kung gaano siya kamahal, lalo pat panganay siya at kaya lang daw kasi kapag nakikita siya nito, naalala lamang nito ang kanyang mommy kaya nasasaktan ito. Kaya tinuruan nito ang puso na dumistansya sa kanya, pero pinagsisisihan na daw nito ang lahat. Kaya kahit papaano, may kaunting kasiyahan pa rin sa kanyang puso. Napatawad na rin siya ng mga magulang ni Teresa. Nais pa rin ng mga ito na siya ang makakatuloy ni Teresa. Pero sa huli, natanggap na rin ng mga ito ang pasya ng anak. Humingi din ito ng paumanhin sa hindi pagpaparehistro ng kasal nila, pero wala namang kasalanan ang mga ito.
Siya dapat ang gagawa nun pero dahil sa galit ang naghari sa kanya noon, hindi na niya pinagkaabalahan pang pakialaman ang mga kailangan dokumento sa kanilang kasal. Pero okay lang, at least okay na ang lahat. Napag-alaman din ni Leon na itinakwil ng pamilya nito si Adela dahil nalaman namang ito ang ginawang pakikipagrelasyon pa rin kahit nakasal na siya sa pinsan nito. Lalo pat ang pinalit pala nitong lalaki sa kanya ay pamilyado ng tao. Ilang beses din itong nangulit sa kanya na magbalikan na sila dahil wala naman na sila ni Teresa. Yun pala'y napalayas ito sa bahay namang ito at naghahanap lamang ng kanlungan. Hindi na nito maluloko pa si Leon. Ang tanga lang niya dahil naniwala siya dito noon. Huli na nang ma-realize niya kung anong klase itong babae. "Kuya, halika, isayaw mo si Teresa." Wika ni Raymond na nasa harapan na pala niya. Hindi na niya napansin ito dahil kay Teresa lamang nakafocus ang mata niya. "Ha? Wag na. Ikaw ang groom kaya ikaw lang dapat ang sasayaw sa kanya." Tanggi ni Leon dito. "Sige na kuya, okay lang, promise." Pagpupumilit nito. Hinila siya nito palapit kay Teresa. Nagkatinginan sila na Teresa, tsaka ito nang kusang umiwas ang tingin. Pero si Raymond ang mismong naglagay ng kamay ni Teresa sa balikat niya. At maging kamay naman niya ito ang naglagay sa bewang nito. Nahiya si Leon ang bumitaw, kaya sinimulan na niyang umindak at ganoon din si Teresa. Napansin niyang umiiwas ito ng tingin sa kanya, pero siya hindi na napigilan. Sa maganda lamang nitong mukha siya nakatingin. Ito ang unang beses na naisayaw niya ang kanyang mahal, kaya kahit mali, gagawin niyang isang magandang alaala ito. Love song ang pumapainan lang na music, kaya damang-dama ni Leon ang bawat liriko na yun. Kung hindi siya nagkakamali. Later by Fra Lippo-Lippi and Per Øystein Sørensen ang song na pumapailan lang ngayon, na tila dumudurog sa kanyang puso kapag binabanggit ang word na "It's too late." Ang sakit lang na tila ipinapamukha niyon sa kanya na too late na nga naman para sa kanila na Teresa. Idagdag pa ang tempo niyon na napakalungkot. Napansin ni Leon si Teresa na nangingilid ang luha. Tsaka tumingin ito sa kanya na tila inaarok ang nasa isipan niya. Tumingin ito sa paligid. Medyo malayo ang mga kamag-anak nila sa kanila, maging si Raymond, pero sa kanila nakatuon ang mga mata nito. Muling tumingin ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, pumapatak ng luha nito. "Leon, hindi ko na yata kaya. Parang gusto ko ng umurong sa kasal. Hindi ko kaya nakikita ka nasasaktan ng ganyan." Umiiyak na wika ni Teresa. Mababanag ang paghihirap ng kalooban nito sa mga mata. Buti na lang may music at mahina ang boses ni Teresa kaya hindi ito maririnig ng iba. Tanging siya lamang ang makakarinig niyon. Hindi agad siya nakapagsalita dahil tiyak niyang bibigay siya kapag nagsalita siya. Tagos sa puso niya ang mga katagang binitiwan ni Teresa. Patunay na mahal pa rin siya nito. Hinamig muna ni Leon ang sarili bago nagsalita. Hindi pwedeng umiyak siya sa harap ng kanilang mga bisita at kamag-anak. Tiyak niyang magiging usap-usapan sila kapag ganun. "Teresa, alam kong mahirap ito para sa iyo at para sa akin. Pero kailangan nating isipin si Raymond. Kung pwede nga lang sana itatakas kita dito at magpapakalayo-layo tayo pero hindi eh. Kapatid ko si Raymond. Higit kanino man tayong dalawa ang kailangan niya. Sobrang sakit na makita kang kinakasal sa iba pero kailangan nating tiisin to. Kailangan kong tiisin para sa kapatid ko. Ayokong mamatay siya. Kahit naman kung sakaling magkasama tayo, hindi tayo magiging masaya kung may masasaktan at may malalagotan ng hininga dahil sa atin. Sa tingin ko kasi Teresa, lumalaban na lang si Raymond para sa'yo. Para sa pangarap niya makasama ka. Kaya please Teresa, nakikiusap ako. Huwag kang aatras sa kasal. Kahit pa ang kapalit niyon ay ang pagkamatay ng puso ko." Garalgal ang boses na pakiusap ni Leon dito. Hindi niya napigilang maluha kaya tumingalasin ng bahagya para maiwasan ang pagpatak niyon ng tuloy-tuloy. Pero parang tukso namang mas naging masaganang pagpatak niyon. Kaya wala na siyang choice kundi ang bumitaw sa bewang ni Teresa at walang lingon-likod na iniwan ito sa gitna ng lugar kung saan sila sumasayaw. Narinig pa ni Leon ang pagtawag ni Teresa sa kanya. Napansin naman ni Teresa na palapit na sa kanya si Raymond kaya pasimple niyang pinahid ang luha. Nakangiti itong kinuhang kamay niya at ipinatong sa magkabilang balikat ito. Tsaka iniangat ito ang palad at pinahid ang natitira pa niyang luha gamit ang palad nito. "Sorry Raymond," nabanggit na lamang ni Teresa. "Shh, it's okay Teresa. Naiintindihan kita. Patawad dahil nahihirapan ka ngayon. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito.
Wika nitong nakangiti, pero lungkot ang nababanaag sa mga mata. Wala kang kasalanan. Ano ka ba? Wala kang dapat ihingi ng tawad dahil sa totoo lang, ako ang may kasalanan ng lahat. Huwag mo akong alalahanin. Basta mangako ka sa akin na gagaling ka at babalik ka sa amin na magaling na. Kahit yun lang, para maging masaya si Leon sa pagbabalik mo. Naiiyak na wika ni Teresa. Gumaralgal pa ang boses niya nang mabanggit ang pangalan ni Leon. Pangako, Teresa. Pangako magiging maayos din ang lahat. Salamat sa inyo ni Kuya. Salamat dahil kahit na mahal niyo ang isa't isa, handa ninyong isakripisyo iyon para lamang sa akin. Wika muli nito. Raymond, pasensya na. Hindi ko... Wika niya pero hindi na natapos iyon dahil marahan itong nilapat ang daliri sa labi niya. Okay lang, Teresa. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Naiintindihan ko ang lahat. Gusto mo maupo na tayo at mukhang pagod ka na. Wika nito. Pasaway ka. Ikaw tong may sakit, ako pang iniintindi mo dyan. Wika niya rito. Nais niyang gumaan ang sitwasyon kaya ngumiti na siya kahit iba ang inangat-ngat ang matinding lungkot ng kanyang puso. Siyempre, forever na ikaw ang princess ko eh. Nakangitiring wika ni Raymond. Sira, puro kakalokohan. Halika na, upo na tayo. Aya niya dito. Tsaka umupo na sila. Kinuha naman ng mama ni Raymond ang lagay ng pera na donation ng kanila mga bisita. Ganoon kasi sa probinsya. Kahit pisperas pa lang may seremonya na. Sasayaw ang mga kakasal at may mga magbibigay naman ng donations. Diyos ko, ang anak ko. Hindi nga ako nagkamali. Bagay na bagay sa iyong wedding gown mo. Napakaganda mo, anak. Bulalas ng mama ni Teresa. Mataman lamang siya nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Tama naman ang sinabi ng kanyang mama. Sobrang ganda nga naman niya sa gown na mismong si Leon ang pumili at bumili. Isipin pa lamang niya iyon, parang paulit-ulit na hinihiwa ng patalim ang kanyang puso. Nasasaktan siya ng husto para kay Leon. Ito naman ang nais sila, pero bakit sobra-sobrang sakit ang dulot ng desisyong iyon sa kanila? Naku, sinabi mo pa balae. Napakaganda ng manugang ko. Bagay na bagay sila ng Raymond ko. Pogi at maganda. Hindi na ako makapaghintay na makita sila sa harap ng altar. Kaya naman tayo na balae. Naku, nauna na ang groom sa simbahan kasamang papa niya. Sabi ko magpapahuli na lamang ako at nang mabilinan ko ang mga taong matitira dito. Alam mo na, kahit naman nadali ang preparasyon, buong barangay pa rin ang imbitado. Kaya dapat maisaayos sa mga pagkain. Mahabang pahayag ng mama ni Raymond. Siya lang yata ang bride na hindi masaya sa araw ng kanyang kasal. Ngumingiti siya, lalo na kapag kausap ang lahat ng kamag-anak ni Raymond. Pero ang totoo, hirap ng kanyang kalooban. Lalo na kanina, namataan niya si Leon. Nakasuot na ng medyo dark blue na suit. Bagay na bagay dito iyon. Lalo lamang itong naging pogi sa mga mata niya. Lalaking lalaki kung titingnan dahil napakakisig nito. Nakita din niya si Raymond pero syempre hindi rin magpapatalo ang kanyang groom sa light blue suit nitong suot. Sunod sa motif nila. Sa mga abay kasing lalaki medyo dark blue ang napili nila. Pogi naman talaga ito. Medyo nangayayat lamang dahil palagi itong walang ganang kumain. Si Teresa na nga lang nagpipilit na kumain ito, lalo pat may iniinom itong gamot. Mga pinsan at ang dalawang nakababatang kapatid, nina Leon at Raymond ang abay. At syempre, hindi mawawala naging kaibigan na rin nila Raymond na si Wena. Kasama rin nila ito noon sa paggagala, kaya halos 1 week din itong nawala dahil nagtungo sa atin ito na nakatira sa ibang barangay. Pero nang malaman ay kakasal sila, umuwi agad ito at pinaalala talaga sa kanila na dapat siya ang bridesmaid. Maganda rin si Wena. Bagay na bagay dito ang suot nitong gown. Kulay light blue iyon. Nasunod kasi ang favorite niyang kulay sa motif. Ang best man nila, syempre, si Leon. Ayaw sana nito pero si Raymond ang mapilit. May mga ninong at tinang din sila pero syempre, hindi niya mga kilalamang iyon. May isang kumare ang kanyang mama na kasama ng mga ito, kaya naman ginawa na nila itong ninang. Ang mama ni Raymond at ang mga tiyahin nito ang nag-asikaso ng lahat. Kaya wala talaga siyang alam sa preparasyon ng mga ito. Pero bumaha ng pagkain sa araw na iyon. Kahit nga bisperas pa lamang napakarami ng pagkain ang inihayin sa kanila mga bisita. Aakalain nga ng sino mang walang alam sa nangyari, matagal ng planado ang kasal. Pero ang hindi alam namang ito, halos 2 linggo lamang ang kabuoang preparasyon para maidaos ang kasal na iyon. Ilang sandali pa't lumabas na nga sila ng bahay ng lola ni Raymond. Paglabas niya ng pinto, humahangang mga mata ang nakatuon sa kanya.
May mga naiwan pa kasing bisita doon at mga mangangasiwa ng pagkain kapag nakabalik na sila galing ng simbahan. Wow! Ang ganda niya! Narinig niyang wika ng isa. Oo nga, para siyang Diyosa sa suot niyang wedding gown. Wika ulit ng isa. Ay nako, Sandra, pagkaganda-ganda naman ng manugang mo. Wika naman ng may katandaan ng babae. Ang lahat ng mga matang nakatuon sa kanya ay kababakasan ng paghanga. Nahihiya naman si Teresa sa mga itong nagpasalamat. Paglabas sila ng bakuran ng lola ni Raymond, naghihintay na sa kanila ang bridal car. Siyempre, kasama niya roon ang kanyang mama at papa. Pero dahil naiwan pa ang mommy ni Raymond, kaya sumabay na ito sa kanila. Anak ko, ngayong ikaw na nagdesisyon para sa sarili mo, hangad kong sana'y tamang desisyong iyon. Nung kami ng mama mo nagpamilit na magpakasal ka, nalagay ka lang sa hindi magandang sitwasyon kaya anak, patawarin mo sana kami. Alam kong hindi ka na muli pang iiyak sa piling ni Raymond, kaya masaya ako para sa iyo anak. Patawarin mo sana si Papa sa maling desisyon kong iyon. Ngayong ikakasal ka na. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ito na sigurong totoong nadarama ng isang ama ng bride. Noon kasi, nung ikasal kayo ni Leon, galit ang pinairal ko noon, kaya wala ako naramdaman ganito noon. Pero ngayon anak, parang gusto kong umiyak nang umiyak dahil sa lubos na kaligayahan para sa iyo. Napakaswerte mo anak dahil mahal na mahal ka ni Raymond. Maluhaluhang pahayag ng kanyang papa. Papa, okay lang po yun. Tsaka nakaraan na po yun kaya dapat kalimutan na natin. Ang mahalaga po ay ang ngayon. Alam ko po na mabuting tao si Raymond at alam kong pakamamahalin po niya ako at di sasaktan. Kaya wag na po kayo mag-alala papa. Mangiyak-ngiyak na wika ni Teresa. Ako din anak. Sorry kung hindi man lang kita noon na ipagtanggol. Alam mo naman ang papa mo. Kapag nadesisyon yan, hindi na mababali. Pero masaya ako para sa'yo anak. At alam ko magiging masaya ka na sa piling niya. Kaya huwag ka nang malungkot siyan. Kanina pa namin napapansin ang lungkot sa mga mata mo. Ngumingiti ka nga pero hindi ko naman maitago ang lumbay sa mga mata mo. Pero masaya ako para sa'yo anak. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. At saka huwag mong kalilimutan na kahit may asawa ka na at kung magkakaanak ka na, ikaw pa rin nag-iisa kong baby. Mahal na mahal kita anak ko. Madamdami namang pahayag ng kanyang mama. Mas matibay ang loob nito kaysa sa kanyang papa. Ang papa niya kasi ang talagang iyakin, kaya mas nauna pa itong umiyak kaysa sa kanyang mama. Ginagap ni Teresa ang palad ng kanyang mama at papa. Mahigpit na hinawakan iyon at tila doon niya nais kumuha ng lakas. Salamat po mama. Salamat po papa. Salamat po sa pagpapalaki ninyo sa akin at walang hanggang pagmamahal ay pinapadama ninyo sa akin. Lagi niyo pong tatandaan na kahit may asawa na po ako, kayo pa rin po ang pinakamamahal ko. Hindi po yun mawawala kailanman. Kaya wag na po kayo mag-alala sa akin simula ngayon dahil kaya ko. Kakayanin ko po ang lahat at hindi ko po pinagsisisihan na naging desisyon ko. Mahal na mahal ko po kayo ni Papa. Madamdamin ding pahayag ni Teresa. Ayaw sana niyang lumuha pero hindi talaga naiwasan. Kusa na lamang pumatak sa kanyang mga mata. Ilang sandali na lamang at tuloy na siya magiging asawa ni Raymond. Sana makaya niya. Sana matutuhan din niya itong mahalin at tuluyan na niyang makalimutan ang nararamdaman para kay Leon. Ilang sandali lang at nasa harap na sila ng simbahan. Mabigat ang mga paang bumaba sa Teresa ng bridal car. Parang nais niyang kumaripas ang takbo ng mga sandaling iyon. Magpakalayo-layo sa simbahang iyon at sa mga bisitang magiging saksi sa pagpapakasal niya kay Raymond. Pero ito ang dapat. Ang nais niya at nais ni Leon, kaya wala nang dahilan pa para tumanggi si Teresa. Matuloy kaya ang nalalapit na kasal ni Raymond at Teresa? Ano ang gagawin ni Raymond na labis ay ikagugulat ng lahat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.